LATV. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at i-ring ang bell para maging updated sa aming mga videos. Ang Oshkosh LATV o Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle ay isang light utility o combat multi-role vehicle na nanalo sa programang Joint Light Tactical Vehicle na pinangunahan ng militar ng US. Sa mga unang yugto ng programa, iminungkahi na palitan ng JLTV ang AM General High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle o HMMWV sa 141 na batayan. Iminumungkahi na ngayon na ang JLTV ay bahagyang papalitan ang HMMWV. Hindi papalitan ito sa isang like-for-like na batayan. Ang LATV ay dinisenyo upang maghatid ng isang antas ng proteksyon na maihahambing sa mas mabigat at hindi gaanong maneuverable na mga disenyo ng klase ng mine-resistant ambush protected at ang mga ito ay may higit na proteksyon mula sa pagsabog kaysa sa mga naka-armor na HMMWV na inihatid sa kanila upang palitan sa mga nakadeploy na operasyon. Noong August 25, 2015, napili ang LATV bilang panalo sa programang JLTV. Ang unang order ng paghahatid ng JLTV ay inilagay noong March 2016 kasama ang US Army na nag-order ng 657 halimbawa. Nag-iba-iba ang kabuuang mga kinakailangan, ngunit noong January 2022 ay sinabi ni Michael Sprang, direktor ng proyekto ng JLTV na Army 49,099 o ang bilang na ito ay nanatiling medyo pari-pariho. Marine Corps 12,500 o tinatayang, Air Force 2,000 o depende sa pagpupundo, Navy o tinatayang 400. Natanggap ng Army ang unang 7 JLTV para sa pagsubok sa katapusan ng September 2016 at sinabi ni Colonel Shane Fulmer, JLTV Project Manager sa isang USA 2016 media briefing. Bilang karagdagan sa Estados Unidos, 3 iba pang mga bansa ang kasalukuyang nagpapatakbo ng JLTV at 4 pa ang may naka-order na JLTV. Ang ideya para sa Joint Light Tactical Vehicle ay unang lumitaw noong 2006 mula sa mga banta na ranasan noong digmaang Iraq. Ang pangunahing taktikal na gulong na sasakyan na ginamit ng militar ng US sa pagsisimula ng digmaan ay ang Humvee. Gayunpaman, karamihan ay hindi armored at ang uri o kabilang ang mga nakabaluti na halimbawa ay nagkaroon ng matinding pagkalugi kapag ang mga improvised explosive device ay nagsimulang gamitin ang mga rebelde. Ang unang tugon ay magdagdag ng baluti o higit pang baluti sa mga modelong nakabaluti at pangunahin sa mga gilid. Pinahusay nito ang proteksyon sa gilid laban sa direktang sunog at mga kaugnay na pagbabanta. Ngunit, dahil ang chassis ay hindi idinisenyo upang mahawakan ng anumang karagdagang bigat, kaunti lamang ang puwang para sa proteksyon sa ilalim ng katawan. Ang karagdagang timbang ay nakaapekto rin sa pangkalahatang pagiging maaasahan at nakompromiso ang off-road mobility. Upang labanan ang dumaraming bilang ng mga pag-atake ng IED, gumastos ang ng US ng humigit kumulang $50 billion sa mabilis na pagbili ng mga 29,000 mine-resistant ambush-protected na sasakyan, kabilang ang Oshkosh MATV para magamit sa Iraq at Afghanistan. Bagamat nag-aalok ang mga MRAP ng mahusay na proteksyon mula sa IED, lalo na ang mga pagsabog sa ilalim ng katawan, mas malaki at mas mabigat ang mga ito at medyo mahina ang mobility sa labas ng kalsada. Isinama ng militar ang mga MRAP bilang tugon sa mga pangangailangan sa pagpapatakbo, ngunit hindi nila nilayon na maging permanenteng bahagi ng kanilang mga tactical wheeled vehicle fleets ang mga ito. Sa pagtatapos ng mga operasyon, maraming libo-libo ang na-scrap, inangkop para sa iba pang mga tungkulin o inalok para ibenta o ilipat sa mga kaalyado. Sa huli, ang sandatahang lakas ng US ay mananatili ng higit sa 11,100 MRAPs
higit lamang sa 6,350 sa mga Oshkosh MATV na ito. Ang karamihan sa mga napanatili na MRAPs ay na-mothball sa mga nakapreposition na stock sa buong mundo. Dahil ang mga up-armoring Humvee at pagbili ng mga MRAP ay tumugon sa mga particular na issue, ngunit lumikha ng mga puwang sa mga kakayahan ng sasakyan at sinimulan ang JLTV program na isama ang mga aral na natutunan at balansihin ang kargamento, kadaliang kumilos at proteksyon sa isang bagong sasakyan. Ang layunin nito ay ibalik ang mga mobility commander sa orihinal na Humvee, habang may proteksyon sa gilid at ilalim ng katawan ng isang pangunahing MRAP. Ito ay humigit kumulang 2/3 ng bigat ng isang MRAP. Posibleng dalhin sa ilalim ng CH-47 Chinook at CH-53E Super Stallion at sa pamamagitan ng mga amphibious vessel, mga bagay na imposible para sa isang MRAP. Ito rin ay magiging 70% na mas mabilis off-road na nagdaragdag sa survivability sa pamamagitan ng pagpapagana nito na lumabas isang sitwasyon ng labanan ng mas mabilis. Kung ikukumpara sa Humvee, ang JLTV ay dapat magkaroon ng kadaliang kumilos ng mga unang version na hindi nakasuot ng armas na may higit na proteksyon kaysa sa mga up-armored version, kasama ang higit ng pagiging maasahan, kapasidad ng payload at kadalian ng pagkumpuni. Ang JLTV ay ang unang sasakyan na ginawa para sa connection sa network sa Warfighter Information Network Tactical. Unang ipinakita ng Oshkosh Defense ang LATV sa Association of the United States Army sa Washington, D.C. noong October 10 hanggang October 12, 2011. Ito ang unang pampublikong hitsura para sa disenyo ay hindi isang bukas na hitsura at pumasok ang anyo ng saradong pinagsama mga briefing o pagtingin sa mga imbitadong dadalo lamang. Ipinaliwanag ni Oshkosh ang Independent Defense Review ni Jane ng LATV ay may mga pinagmulang pag-unlad na nagmula noong 2007 at ang nabigong panukalang JLTV ni Oshkosh o Northrop Grumman na may ilan lamang mga subsystem na may linyang mula noong 2005. Sa panahon, ang LATV ang pinakamagaan na taktikal na sasakyan na idinisenyo ni Oshkosh na mga 50% na mas magaan kaysa sa anumang naunang ginawa ng kumpanya. Sa AUSA 2011, iminungkahi ni Oshkosh na kasunod ng mga kamakailang pag-unlad ng programa noon. Ang LATV ay ialok upang matugunan ang bagong buhay na yugto ng EMD o Engineering and Manufacturing Development ng JLTV. Noong January 26, 2012, inilabas ang RFP para sa EMD phase ng JLTV. Noong August 23, 2012, pinili ng Army at Marine Corps ang Oshkosh Defense LATV, gayon din ang Lockheed Martin JLTV N3 at AM General BRVO bilang mga nanalo sa Engineering and Manufacturing Development phase ng mga JLTV competition. Sila ay ginawaran ng kontrata para magtayo ng 22 prototype na sasakyan sa loob ng 27 buwan upang hatulan ng mga serbisyo. Noong February 6, 2013, inihayag ni Oshkosh ang utility variant ng alok ng JLTV nito na tumutupad sa kinakailangan ng JLTV para sa 2 upuan na cargo na sasakyan. Ang pagganap ng sasakyan ay pinakita sa 2013 NATC Technology Rodeo sa Nevada Automotive Test Center. Ang utility variant ay idinisenyo upang magbigay ng kadaliang kumilos para sa mga load gaya ng mga container, pallet, at breakbulk cargo. Maaari rin itong gamitan bilang isang shelter carrier upang magdala ng mga karaniwang shelter para sa mga sistema ng komunikasyon, onboard electronics at iba pang mga function. Ang kapasidad ng payload ay lampas sa 5,100 pounds. Parehong ginagamit ng mga variant ng Oshkosh LATV ang isang karaniwang sistema ng proteksyon ng crew, mga automotive system, at ang patentadong Oshkosh
TAK-4I Intelligent Independent Suspension System.